Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live. Meron kaunting aberya tong Facebook Live kasi parang pinipigilan ako na i-share to everyone. Mukhang sa mga friends ko lang. Ini-edit ko parang friends lang. Ewan ko kung nagbago na ang setting ng Facebook ngayon na ang live pwede na lang sa sa mga friends, hindi na pwede sa buong public. So I don't know or whether someone again is trying to play with my account. But anyway, ito naman ay masishare sa YouTube. So yung mga mas marami namang nanonood sa akin sa YouTube actually kaysa sa Facebook. So alam nyo, pag-usapan natin ngayon, araw po ngayon ng Friday. So mga hinakakaano, ba't ako yung nakaganito lang? Wala pong pasok ngayon. Holiday po ngayon. So andito lang ako sa bahay. So, papahinga mula sa stress ng trabaho, mula sa kung ano-anong mga at nakaka-stress naman talaga ang politika ngayon, di ba? Pag-usapan natin itong sabihin na natin kabobohan ng ibang mga senador. Yung audacity. Uminit ang ulo ko ngayon, nabasa ko ngayon si Bato de la Rosa na he has daw the numbers to kill the impeachment bill. Parang ang kapal naman ng senador na ito, sabihin ng ganun pag mayabang na itatago mong ebidensya. Senator Bato de la Rosa, akala ko ba kayo ay may number na para i-acquit si Sara Duterte? Hindi ba? May number na kayo. Bakit ba katakot na takot ang mga senador na makakampi kay Duterte na magpunta muna sa hearing at labagin ang saligang batas? Alam mo, ang isa sa mga senador na nagsabi na pwedeng i-functionally dismiss, yung ba tawag no? Functional dismissal, ay ibinotok pa man din sa Senator Tolentino. Di ba? Na parang, para sa akin, ano yung ibig sabihin ng functional dismissal? Wala na daw oras. Parang sabi ko, bakit kaya itong mga senador na ito, kung titingnan mo mga abogado na nagtuturo ng law sa UP, mga dati ng mga naggawa ng saligang batas, kung papaniwalaan natin sa Senator Tolentino at kung sa Senator De La Rosa, ang laki ng mga layo ng mga, ang pinagmamalaki lang nila sa hawak sa isa sila sa mga magdidesisyon. Pero pagdating sa argumento, ito nga yung sinasabi ko eh. Di ba yung balikan natin yung isang angkor ng isang radyo na nagsabi na ako daw hindi abogado at hindi senador. Question ako, kung ang abogado lang na maikatulad ni Senator Tolentino o kang senador katulad nitong dalawang ito na Senador De La Rosa, abe, ewan ko. Kasi ang daming nagsasabi na ngayon na abogado, mga constitutionalist pa yan. Number one, iba ang impeachment sa legislation. Tama, ang legislation meron niyang sine-die adjournment. Di ba? Na kapag nag-file ka ng bill, tapos na yung Congress, nag-eleksyon, hindi na ipasa, ibabalik mo yan, i-file mo ulit sa susunod na na Kongreso. Pero malinaw na ang legislation, iba yan kaysa sa impeachment. Ang impeachment ay ibang klase. In the impeachment, the senators are not acting as senators who are crafting laws. They are acting as judges. Mas may mabuti pa yung mga estudyante kong iba naintindihan ito eh. Di ba? Grabe. Na parang, teka muna, ano ba itong nangyayari dito? Di ba? Parang iisipin mo, anong meron? Siguro alam naman nila eh. Alam naman nila ito eh. Sa tingin ko hindi naman mga bobo itong mga senador na to eh. Alam nila na mali sila. Alam nila na hindi tama sa ang interpretasyon nila. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling si Senator Tolentino. Anong binoto ko siya, ako, ang tingin ko maganda yung stansya sa West Philippine Sea. Kaya tuloy nag-iisip ako, ano ba, gusto niyang tapusin ngayon? Baka naman ang iniisip ni Senator Tolentino, takutin tayo lahat para gawin na ngayon para makasama sa magdidesisyon. Baka ganun, kasi hindi siya nanalo sa eleksyon. So next Senate, hindi na siya kasali. So baka sa kanya, gusto niyang ma-impeach si Sara, pero gusto niyang kasali siya sa mag-i-impeach. Baka ganun. Pero kahit na, hindi pa rin mali pa rin yung premise na porket magtatapos na sila ng termino nila, tapos na yung impeachment. Sapagkat ang impeachment, kaya yan inilagay sa article sa Constitution sa accountability of public officers. And hindi doon sa article tungkol sa legislature. Kasi ang impeachment is the Senate acting as a court holding accountable officials and impeachable officials like Sara Duterte.
Doon na lang malinaw na eh. At marami pang mga jurisprudence na nagsasabi. Okay, maaaring iba-iba ng opinion. Pero sino papakinggan mo? Si Tolentino na iisang senador? Isang abogado? Sa mga nag-frame ng Constitution katulad ni Christian Monsod at ni Reyna Sarmiento? Isang constitutional scholar at legal scholar na si Father Rani Aquino? Ang napakadami dose-dosenang faculty ng College of Law ng UP? Sino ang papakinggan mo? Hindi ba? Ako nga na hindi abogado na intindihan ko eh. Kalimutan na natin Senator Bato de la Rosa, wala namang talagang validity yung sinasabi niya. Coming from someone who is a rabidly loyal senator, loyal sa mga Duterte, hindi ko naman kailangan ng pag-abalahan pa. Nagagalit lang tayo dahil the audacity of it. Kasi ang ano dito, bakit baga ayaw nilang matuloy ang impeachment? Kung meron talaga silang argumento laban sa kaso at pabor kay Sara Duterte, eh bakit kung ako mismo gusto ko, hindi ba nila alam the mere fact na gusto nilang i-dismiss ngayon, may tinatago sila. Lalo nilang gagalitin ang bayan. Di ba? Na parang, teka muna, anong meron dito? Di ba? Kung talagang malinaw na walang ginawang kasalanan ang inyong Sara Duterte, Senator Bato, eh bakit hindi ninyo hayaan ang ebidensya? Lumabas at tirahin ng mga magagaling na abogado niya. Nakalo ba ka, ang gagaling ng abogado niya? At kahit na yan, andyan naman kayo, kampante, meron ka na palang bilang to kill it. Eh, why don't you just let the constitutional process proceed? Hulaan ko kung bakit Senator De La Rosa. Kasi alam mo na malalakas ang ebidensya. Alam mo na kapag maglabasan na yung may ebidensya yan, mahirapan na naharapin mo ang bayan para mag-acquit. You're sparing yourself and the others the difficulty of facing a nation acquitting someone who is actually guilty. At saka natatakot din kalkalin yung mga courts, mga bank records, mga transaction records, baka may maglabasan pang mga ibang hindi natin alam. Natatakot kayo sa galit ng bayan in the future. Eh baka ngayon, hindi ba kayo natatakot na baka pinapaaga nyo lang ang galit ng bayan? Alam nyo, nalulungkot ako dito kasi marami mga tao na may mga pinag-aralan naman. Di ba? Pero pagdating, hindi ko maintindihan. Kasi may mga kaibigan naman akong taga Mindanao eh, na alam nila, they're fair, they're objective, they want to go and they want to really be objective in saying these things. In looking at this, without even looking at the fact na porke taga Mindanao ay tama na ang mga Duterte. Ganun ba tayo? Hindi ko, well, mapapalampas kung yung pananaw kung kayo ay mga, hindi ko naman sinasabing, yung hindi nakatapos eh. Pero kung ikaw ay nagtuturo sa UP Mindanao, kung ikaw ay isang profesor ng political science, kunyari, o law, o whatever, nagtuturo tayo sa ating mga estudyante, tapos porket taga Mindanao ka, kalilimutan mo lahat yan, bubulag ka, tinuturo mo ang saligang batas sa iyong mga estudyante. Nagtuturo ka ng critical thinking sa iyong mga estudyante. Diba? Tapos, bigla kang malilimutan mo lahat yan. Diba? Dahil sa Mindanao ka. Ang iba nga dyan, di naman talaga taga Mindanao. Nag-migrate lang sa Mindanao eh. Diba? May kilala ako eh. Diba? Mga UP grad pa yan. Nagtuturo pa nga yan sa UP eh. Diba? Kaya yung mga galit sa UP na sinasabi red tagging, mga komunista, eh marami din mga taga-UP na hindi ganoon sa kabila. Ako nga, napagkamalan ako eh. Di ba? So, nalulungkot ako kasi yung bang fact na we are so loyal to things and to people, we forget our reason. Katulad din to Senator Bato de la Rosa. Parang hindi naman ako naniniwala na walang utak ito eh. Sa tingin ko hindi naman to contrary to those who are saying things. And sometimes people would like to think that he doesn't have a brain. I don't think so. Hindi naman yan makakagraduate ng PMA, hindi naman yan magiging ganyan. Kung yan ay hindi nag-iisip, meron yan. Kaya lang yung suspension, yung fact na pinapangunahan ng loyalty, doon ako nalulungkot. Ano to pinagsasabing functional dismissal? Ang huwes,
Pag namatay, tuloy ang kaso. Hindi porket ang prosecutor ay nagpalit, patay na, wala na, dismiss na ang kaso. Kahit nga nag-hearing na naipasok na, submitted na for decision ng isang kaso. Kapag yung magdidesisyon yung huwes ay nag-retire, ipapasa niya yan sa ibang huwes. Di ba? Basta may record. Kahit na namatay yung huwes, ipapasa yan sa susunod sa kanya. Anong problema? At saka ang punto dito, hindi na, itong mga senador, akala nila sila yung the impeachment case is not individually to the senators, it's the Senate as acting as a whole. Yun ang nakalulungkot eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na napakahirap naman tanggapin na parang ganun na lang ba? Forget you have the numbers, because you have the position that you can easily dismiss something that is not even constitutionally warranted. Tingnan natin kung ano desisyon ng Senado kasi pinagyayabang ni Senator Bato de la Rosa, meron na daw silang numbers to dismiss the case. Functionally. Go. Pero ang ano ko lang sa kanila, hindi ako nagbabanta. Pero hayaan nila, tingnan natin kung anong reaksyon ng bayan. Siyam sa 10 Pilipino ang na-survey na nagsabi gusto nilang marinig ang ebidensya. Gusto nilang ipaliwanag ni Sara Duterte. Sa tingin kaya nila, matutulungan nila si Sara Duterte pag dinismiss ni Amy Marcos, dinismiss ni Bato de la Rosa, dinismiss ni Marcoleta, sinama mo na si Tolentino dyan kung sino man, meron silang number to dismiss, malamang meron na pala silang 13 kung 24 na senator sila o 20, meron silang 12 senador kasi 23 lang sila, wala na si Angara. Kung meron silang 12 senador to do that, do aren't they afraid that this will not end and this may not even end good for them? Sa tingin ba ni Senator De La Rosa kapag tinuldukan niya at ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang ma-dismiss ang kasong ito, tapos na ang boxing, na matatahimik na si Sara Duterte? I don't think so. In fact, sabi ko, Grant, o sige, i-dismiss nyo na yan kung gusto nyo. Sa isang banda, hintayin na lang natin ang ICC. Baka naman ang ICC ang sasagot ng problema natin. Baka mamaya may arrest warrant na si Bato, pati si Sara. Diba? Hindi natin alam. Baka yun ang mas importante. Sa tingin ko, mas maganda pa nga sa ICC na sila pumunta para doon wala dong impluensya ang mga Senator Tolentino o Senator Marcos. Si Senator Amy nga pumuntang ICC, hindi pinansin eh. Hindi pinapunta hindi pinaano, di ba? Doon, wala dong senador kasi na senador ka. Wala dong mga petition. Kahit nagrarally nga araw-araw doon sa dihig yung mga Duterte, hindi pinapansin eh. Di ba? Iba doon ang sistema. Baka yun ang kailangan natin. Baka kailangan natin, padala na itong mga ito. Arrestahin na. I-surrender na. Sa total, may president naman. Pangalawa, sa tingin mo naman kaya, dahil July, matatapos na ang ano ni Ombudsman Martires, ang ipapalit yan ay hindi na appointee ni Duterte. O, baka tuluyan ng mabuksan yung mga kasong isinampa ni Senator Trillanes, yun dati ni Senator Trillanes about yung mga bank deposits. At saka yung kaso tungkol sa pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Di ba? At saka alalahanin nyo, after 1 year, meron pa rin impeachment ulit. Di ba? After 1 year, meron ng impeachment. At malay mo, doon, wala na si Senator Tolentino, wala na siyang lugar sa 20th Congress. At si Bato de la Rosa, malay mo, nandun na sa The Hague. Kasama na si President Duterte. Di ba? Hindi natin alam ang kapalaran sa mundo. 1 year after, tandaan nyo, kung i-dismiss nila yun sa June next year, magkakameron ulit ng impeachment, hindi yan mamamatay. Sa tingin ko, lalo nilang gagalitin ng bayan, paghahanda na yan. The evidence will not be there. It's going to be the same. There will still be, a house dominated by allies. It's going to be, kung sakali man, pwedeng mabawasan yung number, but you need only 1/3 of the house to impeach. At lalo bubuhayin nila, for the next 12 months, hindi pa tatahimikin ng bayan ang issue na yan.
Maniwala kayo sa akin. Sa puntong ito, hindi pwede nilang sabihin maikli ang memory ng tao. Hindi pag nagagalit ang tao. Buti kung makarating tayo next year. Paano kung mag-EDSA? Hindi ba last time na ginawa na sinupres ang ebidensya ng Senado? Ano nangyari? Hindi ba? Hindi ko sinasabing in-encourage yung ganun. Hindi natin alam. This electorate is so unpredictable. So I don't know, actually. I don't know what is the game here. Kasi this is a knowing situation for Sara Duterte. Kasi kung ako nga, mas maganda pang ituloy para magkaroon ako ng pagkakataong ma-argue ang aking kaso, man, palabas na na mali yung mga allocation. Pero kung itutuldukan ngayon, if it will be functionally dismissed, it's not going to go away. Another impeachment will come her way 1 year from now. And by that time, walang functional dismissal kasi hindi magkakamatagal pang eleksyon. Hindi ba? Matagal pang eleksyon. Walang functional dismissal ng time na yon. You're just idinidefer lang yung yung process at andyan pa rin naman yung ICC cases. Malay mo, dawit pala si Sara Duterte doon sa kaso dahil siya yung mayor nung Davao nung nangyayari yung mga alleged crimes against humanity, di ba? Si De Bato, takot na nga di ba? Meron na siyang napipintong arrest warrant, At kung hindi man yan mangyari, andyan yung kaliwat kanang kasong isinampa na o isasampa pa kay Sara Duterte. So, huwag galitin ang bayan, Senator Bato de la Rosa. Kasi, siyam sa 10 ang nasurvey at nagsabi gusto ng bayan na malaman ang totoo. At kung talagang kayo confident na meron kayong number, malakas, di ba sabi niyo, malakas ang ebidensya na magpapawalang sala, may bilang na pinagmamalaki mo ngayon, you have the number to dismiss. If you have the number to dismiss, why don't you wait? Yun naman pala may number, ba't hindi mo nalang hintayin maglabas ng ebidensya? Mahina naman pala ebidensya, takot eh. So, the more that you're going to defer, the more people will ask. At yun namang mga tao na sana naman gamitin na natin ang isip natin. Huwag yung galit, huwag yung loyalty. Hindi porket nakatira ka sa Mindanao, para bagang ano yun? Bakit kayo may ganyang klase ng pananaw? Kami nga mga taga Bicol, matagal na kaming inaapi. Tingnan mo naman, buti sa inyo, mga airport sa inyo, ang gaganda. Ang daan sa inyo, magaganda. Kami sa Bicol, tingnan mo naman, ako'y tinatamad ng umuwi. Pero hindi kami ganun na para bagang pag nagkasala, kasala. Ikulong, parusahan. Hindi ganun para kaming ganun klase. Ano ba yun? May ganun ba? Di ba? O ako, sa totoo lang, personally, I'm going to tell you, dapat pupunta akong Davao. Pero I have been officially warned, that I cannot go there because my life could be in danger. You know? Kasi ako'y prominent na anti-Duterte. Baka daw meron na lang sa aking sumipa doon, sumuntok doon. O kaya baka mamaya bigla na lang ako mag-disappear. Di ba? Kasi totoo naman talaga, sa Hunyo, meron kaming trip sana sa Davao kasi meron kaming yung PISAE, yung parang estudyante namin na andyan nakabase sa Mindanao. So I cannot go there. Twice na dapat. Nung una, hindi ako pumunta dahil I was advised against it. Now, I'm not going because again, for the very valid threat to my life. You know, parang makakapunta lang ako pag meron daw akong security o bodyguard. Di ba? Parang, why are we like this? Di ba? Yung mga kritiko ni Bongbong Marcos, yung mga kritiko ng mga taga Luzon, nakakapunta ng Manila nang walang problema. Pero pag yung mga kritiko ng mga Duterte, mag-iingat na pag sa Davao. Hindi naman sa buong Mindanao kasi pwede naman akong pumunta sa ibang lugar. Pero wag lang daw sa Davao. Di ba? Parang ano to, this is an official advisory, right? So, I, it's something that parang, okay, nasanay naman ako na ng mga threats eh. Siyempre, kailangan mong mag-ingat. Kasi ang totoo naman, kung talagang gusto kang patayin, papatayin ka eh. Di ba? Parang ganun. Pero siyempre,
Pag ganyan na merong official threat na nasa Intel, ay mabuti na yung ano. Kaya sinasabi ko nga pag may mangyari sa akin, alam niyo na kung sinong kampo ang bumanat, 'di ba? Parang ganon. 'Di ba? So, it what has happened to us as a people? Why are we like this? Lawyers and political scientists who teach the law, who teach politics, people who are professors, just because they are based in Mindanao or in Davao, would have this kind of feeling? Come on. We can do better than this. We are better than this. So ako, sige, salaulain nyo ba to yung impeachment process? Maaring may number ka, pinagyayabang mo, you have no di. Nagyabang ka pa, akala mo you have something to be proud. You're proud that you're going to commit a violation of the Constitution. Maraming pwedeng mangyari diyan. Pwedeng tumakbo ang mga tao sa kung ano sa Supreme Court. At sa mga ganitong kaso, dahil konstitusyon ang pinag-uusapan, I don't know if the court will not interfere. Meron ng ano diyan eh. Meron ng president na nakialam ang korte nung panahon na ang i-impeach ay si Chief Justice Davide. 'Di ba? Sinabi nila hindi pwede yan kasi wala pang isang taon. Okay? Ito naman, kung ang konstitusyon ang pinag-uusapan, pwede rin magsabi ang korte, orderan nilang kung senado, gawin yung trabaho nyo. Diba? It is possible. And like I said, you can do what you want, but you will just steer the path of people's anger. You're just postponing. At alam mo naman ito kapag galit, pwedeng anong mangyari. Okay? So sabi ko nga man, dyan pa naman maraming remedyo, dyan pang ICC. By the time, baka hindi lang si Bato ang mapadala doon, baka isama na rin si Sara, di ba? Tapos, andyan din may mga kaso ng ombudsman na magbabago ng ombudsman, di na appointee ni President Duterte by July. Di ba ilang tumbling na lang yan? At after 1 year, pwede na ulit siyang impeach. Kaya, I don't know. This might be a very bad move for Bato and for the rest. You are just postponing your misery. Or you're not even postponing your misery because this thing, it doesn't mean that if in June 11, the Senate will vote to functionally dismiss the impeachment complaint, that it's not going to be the end of it. No, it's just going to be the beginning. So sana nakapagturo kasi yung kaisipan na plus ko yung puso at napabagong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanyang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana napagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Holiday po ang ngayon, pero Lunes, Sabado, Linggo, walang pasok. So kita kayo na lang ulit tayo sa Lunes. Isa na edisyon ng usapang politika. Pasensya na po, na limit lang sa friends. Itong, hindi ko ma-edit ang live eh. For some reason. I don't know why. Okay? Bye-bye na po. Baka ako'y pinakailaman na naman ng Meta. Baka mayroon namang nag-report sa akin. Ayun si Contreras, maingay na naman. Di ba? Anyway, sige. Kita kayo na lang tayo sa Lunes. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Ani Malasal! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang hali, kung nasaan man kayo sa mundo sa ngayon. Bye for now. Safe, health, life. Bye.